Ang ating pag-aaral mula sa Marcos chapter 5 verse 1 hanggang 20, binago ni Jesus. Ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at sa English ay New King James Version. Ang layunin, maunawaan pa natin na ang tunay na pagbabago makakamtan lamang natin sa pamamagitan ni Jesus. Nawa sa araling ito, makita at maunawaan pa natin ang kapangyarihan ng Panginoon laban sa kasamaan, na kayang baguhin ng Panginoon ang panlabas pati yung panloob nating kalagayan. Anumang pagkaalipin, kaya niya tayong palayain. Anuman po na pagkasira ang meron tayo, kaya ni Jesus na tayo po ay ayusin. At kung tayo po ay mga binago, ano ang misyon na meron tayo ngayon? Tulungan nawa tayo ng Panginoon at maipahayag niya sa atin ang katuroang makakapagpatibay sa ating pananampalataya. Ang kwento dito, maaaring pamilyar na po ang marami sa inyo, tungkol sa isang lalaki na sinasapian ng masamang espiritu. Yung masamang espiritu na mababasa natin sa Marcos chapter 5 ay demonyo o kaya mga demonyo ang tinutukoy. Sa usapang demonyo, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, may maobserbahan tayo na dalawang pananaw at masasabi nating parehong maling pananaw. Una, yung nagsasabi na hindi daw po totoo ang demonyo. No, kathang isip lamang daw po yon. At pangalawa, yung sobra namang interest o kaya sobrang paniniwala na parang nahuhumaling naman. No, sobra-sobra naman yung atensyon na ibinibigay. Kaya bilang mga mananampalataya, maging laging mapanuri tayo. Dahil kung hindi tayo naniniwala sa demonyo, yun yung gusto ng demonyo na mangyari sa atin. At kung masyado naman tayong interesado o kaya sobrang pagbibigay pansin, yun bang halos lahat ng bagay iniuugnay na natin sa gawa ng demonyo. Halimbawa, kapag pumula yung buwan o yung ulap, o kaya nagkaroon ng sakuna or kahit na ano, nakarinig lang ng kaluskos. So, ano na agad, demonyo na yung maigawa nun agad. Hindi masama na maging mulat po tayo sa gawa ng kaaway. Pero nagiging problema kapag yung attention natin sobra-sobra at napupunta na hindi sa Diyos, kundi sa demonyo na, sa masamang espiritu na. Minsan, ang resulta po kasi niyan, takot o kaya superstition o kaya maling pagtuon ng pananampalataya na para bang mas makapangyarihan pa ang demonyo kaysa sa Diyos, na mas naniniwala pa sa pagkilos ng demonyo kaysa sa pagkilos ng Diyos. Yung ganyang dalawang maling pananaw, maaaring taktika po yan ng kaaway ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo. Baka nililin lang tayo ng kaaway ng Diyos para mawala yung attention natin sa Panginoon at maagaw yung ating yung focus, yung paniniwala, yung attention na para dapat sa Diyos. Sa atin pong main story, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa kanlurang bahagi yata ng dagat ng Galilea, sa paligid po yan ng Capernaum. So, matapos po na makapagturo ang Panginoon ng mga talinghaga, matapos siya na magpagaling ng mga may sakit, nung gumabi na, sa chapter 4, mababasa natin yon, nag-aya si Jesus na tumawid sa kabilang ibayo. Ito yung pangyayari na habang nasa laot sila, naglalayag, nagkaroon ng malakas na bagyo. At yung bagyo na yun, pinatigil ni Jesus sa pamamagitan ng salita lamang. So, sa chapter 4 natin mababasa yun. No? Nung maging okay na yung panahon, nagpatuloy na sila sa kanilang paglalayag. At ito na sa chapter 5, yung kasunod na tagpo. Sa verse 1, dumating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Heraseno. Yung Heraseno o the country of the Gadarenes, isang rehiyon na bahagi ng Decapolis. Yung Decapolis naman, 10 lungsod na karamihan, ang mga nakatira sa lungsod na yan, sa mga bayan na yan, sa mga nayon dyan,
ay mga Gentiles, na mga Hintil. So, yung lugar na pinuntahan ng Panginoong Hesus at ng kanyang mga alagad ay lugar na malayo sa sentro ng Judaism. Kaya mapapansin po ninyo sa susunod or sa mga kasunod na mga talatang ating mababasa, merong nag-aalaga dyan ng mga baboy, farm ng baboy, no? Na para sa batas at paniniwala ng mga Hudyo, marumi po yung baboy. Kaya yung lugar na yan, yung lupain na yan ay malayo sa sentro ng Judaismo. So, diyan yung para sa mga Hudyo na marumi na baboy, inaalagaan nila, hanap buhay nila. So, maaaring ang lugar na to, para sa mga kasama ni Jesus, hindi sila pamilyar. At maaaring ang tingin pa nila, dahil sila ay mga Hudyo, marumi yung lugar na ito. Sa verse 2, nang bumaba siya sa bangka, isang lalaki na may masamang espiritu ang agad na sumalubong sa kanya mula sa mga libingan. Pagkababa ni Jesus sa bangka, may agad na sumalubong sa kanya. Immediately, no? Ibig sabihin, mabilis na pagkilos ng isang lalaki na makaharap agad si Jesus. At yung lalaki na ito ay lalaki na may masamang espiritu. Sa Revised Tagalog Popular Version ng masamang espiritu, lalaki na may masamang espiritu, sinasapian ng masamang espiritu. Sumalubong agad yun kay Jesus. At siya ay nagmula sa mga libingan. At sa verse 3, siya ay naninirahan sa mga libingan at wala nang makapigil sa kanya kahit na may tanikala. So sa lugar na ito, yung pinagtitirahan, yung kung saan nakatira, yung lalaki na sumalubong kay Jesus. Sa kultura ng mga tao sa lugar na ito, kapag diyan ka nakatira, kapag yan ang tirahan mo, no, ibig sabihin yan, inabandon na ka na. Iniwanan ka na ng pamilya mo, iniiwasan ka ng mga tao, itinakwil ka ng lipunan. At sa kultura nila, ang libingan, itinuturing niya na marumi. Dito sa mga libingan na ito nakatira yung lalaki na yon. At inilagay siya diyan, sinubukan na itali o kaya ikadena. Ayun yung yung tanikala. Maaring diyan siya nilagay, maaring diyan siya ikinakadena para protektahan nung ibang mga tao yung sarili nila laban sa lalaki na yan. Kaya lang, sabi dito, walang makapigil sa lalaki kahit na may tanikala. Larawan po ito ng isang tao na hindi kayang ayusin ng lipunan yung kanyang kalagayan. Na hindi kulungan o hindi pagtakwil, hindi yung pag-isolate, no? Hindi yung pagtiwalag sa lipunan, hindi yung pagtali at pagkadena yung solusyon, kundi ang makakatulong sa kanya ay si Kristo. Sa verse 4, sapagkat madalas na siya'y ginagapos ng mga kadena at mga tanikala, ngunit nilalagot niya ang mga tanikala at pinagpuputol-putol ang mga kadena. Walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Sinusubukan naman na kontrolin o ilagay nga sa isang lugar lang yung lalaki gamit yung kadena at yung mga tanikala. Siguro una nga para protektahan yung mga tao sa yung ibang tao, or para protektahan din yung bigyan ng proteksyon itong lalaki mismo. Pero napuputol din niya yung mga kadena at sinasabi dito, walang taong may lakas na makapigil o makasupil sa kanya. Ibig sabihin, itong lalaki na ito, merong lakas na hindi likas sa tao. Na yung lakas na yun, maaaring epekto ng demonyo o yung masamang espiritu na nasa kanya. At sa verse 5, mas makikita pa natin yung miserableng kalagayan ng lalaking ito. Sa gabit araw ay palagi siyang nagsisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato.
Isang imahe, isang picture ng lalaki na terrible yung kalagayan, miserable yung kalagayan. Hindi matino ang isip, no? Nagsisisigaw araw-gabi, sinusugatan yung sarili. Sa panloob at panlabas na kalagayan ng taong ito, matindi yung pagkasira niya. Isang tao na itinakwil ng pamilya, itinaboy ng lipunan, itinapon o nakatira sa mga libingan, ganyan yung kalagayan niya. Na para sa kultura ng mga tao diyan sa lugar na yan, ang pagtira kasama ng mga patay, no, kasama yung pagtira sa mga libingan ay marumi din. So ano talaga siya? Itiniwalag, ikinadena, nilagyan ng tanikala. Pero sa lakas na taglay ng lalaki na yan, napuputol niya yung kadena. Pag wala siyang kadena o hindi siya nakatali, yung kanyang pagiging malaya, sinusugatan naman niya yung kanyang sarili. Hinihiwa niya yung kanyang laman ng matatalim na mga bato. Ang imahe ng lalaki dito, makikita natin na badly damaged person itong lalaki na ito. Sa physical niya, sa emotional niya, sa mental na kalagayan, at lalo na sa spiritual, matinding paghihirap ang nararanasan niya. Sira yung katawan, sugat-sugat, no? Sira yung isipan, sira yung damdamin, sira yung kaluluwa. Ganyang kamiserable yung lalaki na to. Hiwalay sa pamilya, hiwalay sa mga tao, hindi tanggap sa lipunan, at hiwalay sa Diyos. And walang kayang pumigil o walang kayang tumulong sa kanya. Yan ang sitwasyon ng lalaki dito. Sumisigaw, sinusugatan yung sarili araw at gabi. Larawan po ng isang taong alipin o inaalihan ng masamang espiritu. At sa pagpapatuloy sa verse 6, nang matanaw niya si Jesus sa malayo, tumakbo siya at si Jesus ay kanyang sinamba. Nung makita ng lalaki si Jesus, may interest yung lalaki na lumapit kay Jesus. Patakbo siyang lumapit alalahanin natin, yung nakita natin kanyang imahe, isolated siya, hiwalay sa mga tao, pero nung nakita niya ang Panginoong Jesus, patakbo siyang lumapit. At ang sabi pa dito, he ran and worship Him. Sinamba niya si Jesus. Ito po ay maaaring pagkilos ng lalaki, itong patakbo siyang lumapit at sumamba kay Jesus, or pagkilos ng masamang espiritu na nasa kanya. Anuman o sino man o alin man doon, or pareho man sila, isang panlabas na pagkilos ng pagsamba o panlabas na pagkilala sa kalagayan ni Jesus. Pero maaaring hindi tunay na pagsamba. Hindi tunay na worship, kundi takot lamang kay Jesus. Itong gesture, itong pagkilos na ito ng lalaki. Hindi pagsamba mula sa puso, kundi takot sa kataasan ni Jesus. Or kung pagsamba man yan, katulad ng nakatala dito, walang pagsunod kay Jesus. Yes, maaring sinamba, pero walang pagpapasakop. Kilala at may takot kay Jesus, pero walang pagsunod. Ganyan po ang masamang espiritu. Ganyan ang yung walang tunay na pananampalataya, no, nagpapakita ng parabang pagsamba, pero walang pagpapasakop sa Panginoon, walang pagsunod sa Panginoon. Ganyan ang walang tunay na pananampalataya. Sinasabing may pagsamba nga, pero walang pagsunod. At sa verse 7, siya'y sumigaw ng malakas na tinig. Ano ang pakialam mo sa akin, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos? Ipinapakiusap ko sa iyo, alang-alang sa Diyos,
na wag mo akong pahirapan. Ngayon po, kung yung lalaki, yung nagsasalita dito at sinasabi niya na, wag mo akong pahirapan. Maaring ang dahilan ng lalaki na ito, hirap na talaga siya. Nakita natin yung kalagayan niya, napakahirap na sitwasyon. Pinapahirapan na siya ng mga demonyong sumapi sa kanya, tapos pinapahirapan pa siya ng mga tao sa paligid niya na dapat nag-aalaga sa kanya. Kaso, ikinakadena siya, itinaboy siya, inilayo siya sa pamilya, inilayo siya sa lipunan. Itinira siya sa libingan eh. Kaya po imagine kung yung lalaki nga yung nagsasalita dito. Doble yung nararanasan niyang pahirap. Pahirap mula sa mga demonyo na sumapi sa kanya at pahirap sa mga tao. Yung mga tao, maaring hindi naman natin masisisi kasi parang ang tingin nila or tingin ng mga tao ay solusyon. Yun. No, makakabuti 'yon para sa lahat. Para hindi siya makapangsakit, para hindi niya rin saktan yung kanyang sarili. Kaya ina-isolate. Kung pasyente ito, inilayo para hindi siya makapaminsala at tinatali o kinakadena para hindi niya mapinsala yung kanyang sarili. Inilayo siya sa marami para wala siyang maabalang iba. Paniniwala nga po, marahil yung mga tao sa lugar na yan na hindi lang yung tao, yung lalaki o yung lalaki na yan yung pinaparusahan nila, kundi yung demonyong sumapi sa lalaki. Pero dahil espiritu, yung masamang espiritu, itong lalaki lamang talaga yung nahihirapan. Kaya hirap na itong lalaki na sinasabi niya na or ipinapakiusap niya na alang-alang sa Diyos, wag na siyang pahirapan ni Jesus. Kasi hirap na nga siya. Ngayon, kung yung masamang espiritu naman yung nagsasalita dito, ang makikita naman natin dito, desperado at natatakot na masamang espiritu dahil nasa harap niya si Jesus. Sinasabi niya, anong pakialam mo sa akin? Parang ganun yung sinasabi ng demonyo, no? Wala kang pakialam, lumayo ka. Pinapakita na natatakot siya sa kanyang kausap. Wala siyang laban. Kilala niya yung kanyang kaharap. Sabi dito, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Kilala ng masamang espiritu kung yung masamang espiritu yung nagsasalita dito. At tama yung pagkakakilala ng demonyo kay Jesus. Pero wala siyang pananampalataya. Wala siyang pagsunod sa Panginoon. Yes, nakikilala, natatakot, pero walang pagpapasakop. Walang pagsunod. Kaya ironic din yung sinabi dito ng masamang espiritu. Ginamit niya yung pangalan ng Diyos para makiusap siya kay Jesus. So, desperado na yung masamang espiritu, no? Ginamit yung pangalan ng Diyos dahil alam niya merong otoridad si Jesus para pahirapan siya. At sa verse 8, sapagkat sinabi niya sa kanya, lumabas ka sa taong iyan, ikaw na masamang espiritu. So, sa verse naman na ito, malinaw po yung kapangyarihan ni Jesus. Hindi siya nakiusap. Ang sabi niya, isang tuwirang utos ang binanggit dito ng Panginoon. Utos na come out of the man. Lumabas ka sa taong yan, ikaw na masamang espiritu. Pagpapakita ng talatang ito na walang kasamaan ang kayang manindigan sa harap ng Panginoong Hesus. Sa verse 9 po, at tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Sumagot siya, Lehiyon ang pangalan ko, sapagkat marami kami. Matapos utusan ni Jesus yung espiritu na lumabas, tinanong ng Panginoong Hesus kung ano yung pangalan. Ang sagot ng masamang espiritu, Legion or Leon. Nagtanong si Jesus hindi dahil hindi niya alam kung ano yung pangalan or hindi alam ni Jesus kung sino itong kausap niya, no?
kundi pagpapakita ito ng otoridad. Gustong ipakita ni Jesus sa mga kasamahan niya sa lugar na yan, habang nangyayari yan, at gusto ring ipakita sa atin na tayo mga nagbabasa ng kwentong ito, kung gaano kalala, gaano kalaki yung problema ng lalaki. Kasi yung legion, sa panahon nila or sa panahon ng Roma, salitang militar po yan eh. Nang ibig sabihin, grupo ng sundalo na binubuo ng 3,000 hanggang 6,000 na mga sundalo. Hindi man tiyak yung eksaktong bilang, pero yung salitang legion nagpapakita ng mataas na bilang ng masamang espiritu yung nasa loob ng lalaki. Hindi lang simple o ordinaryong pagsapi. Buong pagkatao na inukupa ng masamang espiritu yung lalaki. Tapos sabi pa nung masamang espiritu na dahil legion, kasi pinapakita niya na sapagkat marami kami. Gusto namang ipakita ng masamang espiritu na marami sila, pero hindi na tinag ang Panginoon. Hindi kayang ipaglaban ng masamang espiritu ang kanilang sarili kahit pa marami sila sa harap ng Panginoong Hesus. Kaya sa verse 10, nagmakaawa siya sa kanya na huwag silang palayasin sa lupain. Nakiusap itong masamang espiritu. Wala na silang kakayahang tumutol na paalisin sila sa lalaki. Nagmakaawa sila. Ang pinagmamakaawa nila, sige, kung paalisin kami sa katawan na ito, ang pakiusap o ang pagmamakaawa nila, wag silang palayasin sa lugar o lupain na yon. Yung madaming masamang espiritu, walang laban kay Jesus. Nagmamakaawa sila dito eh. Nakikiusap na sa baboy na lang sila papasukin. Sabi pa sa verse 11, noon na may isang malaking kawan ng mga baboy na nanginginain sa libis ng bundok. May alternative na target na nakita agad itong masasamang espiritu. Kawan ng baboy. Mula sa isang lalaki na itinaboy ng lipunan, nakatira sa mga libingan, na para nga sa mga Hudyo ay marumi, yun yung lalaki. Gusto naman nung masasamang espiritu na lumipat sila sa mga baboy. Para sa mga Hudyo, ang baboy marumi din po. Ngayon, ganito yung pakiusap ng masamang espiritu sa verse 12. Nagmamakaawa sila, nakiusap sila sa kanya. Papuntahin mo kami sa mga baboy upang kami ay makapasok sa kanila. Wala na silang laban. Alam nila, paalisin sila sa katawan ng lalaki. Ang next target nila, itong mga baboy. Ang pakiusap nila, kung aalisin sila sa lalaki, papuntahin sila sa mga baboy. At hindi ito simpleng pakiusap, pagmamakaawa nila ito. Pagpapakita na walang kapangyarihang kumilos maging ang masasamang espiritu kung walang pahintulot si Jesus. Kaya nagmamakaawa sila, nakikiusap sila, papuntahin mo kami sa mga baboy. Nakikita natin dito, yung demonyo walang kapangyarihan, pero si Jesus tunay na makapangyarihan. Sa verse 13 po, at sila'y kanyang pinahintulutan. Ang mga masamang espiritu ay lumabas at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may bilang ng mga 2,000 ay bumulusok sa matarik na bangin patungong dagat at nalunod sila sa dagat. Ang makikita natin dito na Jesus gave them permission. Ang tagpong ito, hindi makakakilos itong masasamang espiritu kung walang pahintulot, kung walang permission si Jesus. Walang authority itong masamang espiritu. Pero kahit wala silang otoridad, kahit wala silang kapangyarihan, nakikita natin dito, mapanira itong mga masamang espiritu. Ang role talaga ng demonyo, mangsira, mangwasak. Tingnan niyo po yung ginawa sa verse 14. Ang mga nagpapakain sa kanila ay tumakas at ibinalita sa lungsod at sa mga nayon. Kaya't nagdatingan ang mga tao upang tingnan kung anong nangyari. Nangamatay yung mga baboy.
winasak din nung demonyo. Yung lalaki pa lang, winasak na nila. Matapos pasukin ng demonyo yung mga baboy, nahulog patungong dagat, nalunod. Ngayon, yung mga nagpapakain, yung mga nag-aalaga ng baboy, siguro nataranta sila sa nangyari, natakot sila, umalis sila sa lugar, yung tumakas, sabi dito, at ipinamalita yung nakita nila, yung nasaksihan nila. Hindi sila sumampalataya, itong mga nag-aalaga ng baboy. Hindi sila sumampalataya sa Panginoong Hesus, kundi sa nakita nila na himala, no, yung sinasapian ng masamang espiritu ay pinagaling ni Hesus. Tapos nakakita sila ng trahedya, yung alaga nila mga baboy nangamatay, pinasok ng masamang espiritu. So kumbaga ang tagpong ito, kumbaga sa pelikula, dramatic scene. Yung nakita nilang paggaling ng lalaki at pagpasok ng masamang espiritu sa mga alaga nilang baboy, ibinalita nila sa mga lungsod at sa mga nayon. Nakita nila na yung lalaki nawala yung sapi na masamang espiritu tapos lumipat sa mga alaga nilang baboy. Yun yung pinamalita nila sa mga tao. Yung reaction ng mga tao, nagsabi dito, nagdatingan, no? Na curious, nagsipunta, gustong makasiguro, totoo ba yung binabalita nyo na yan sa amin? Verse 15, lumapit sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo roon, na may damit at matino ang pag-iisip. Ang taong nagkaroon ng isang lehiyon at sila'y natakot. No? Dahil sa nabalitaan nila, nagpuntahan ngayon itong mga tao kung saan naroroon si Jesus. Pagdating nila doon sa pinangyarihan, nakilala nila yung lalaking dating iniiwasan nila, yung lalaking dating kinatatakutin nila na malakas, sigaw ng sigaw, namumutol lang kadena, no? Sinusugatan o sinasaktan yung sarili, ganun yung pagkakakilala nila sa lalaki na yan. Nilalayuan nila, malala na siguro itsura niya, no? Sugat-sugat, marumi, nakakatakot. So ganon yung tingin nila dati sa lalaki na yan. Nung makita nila ibang-iba na nakaupo, may damit, matino ang pag-iisip. Yung demon-possessed dati na lalaki, nakilala nila, isa ng demon-free. Yung dating maligalig, mapayapa na nakaupo naging matino, nabihisan mula sa kahubaran niya, yung lalaki na yan. Sa ganong pagkatingin ng mga tao sa pagbabago doon sa lalaki, ano yung naging reaction ng mga tao? Sa last part sabi dito, at sila'y natakot. Nabaliktad Sa halip na matuwa, and they were afraid. Siguro natakot sila dahil sa trahedyang nangyari doon sa 2,000 baboy. O kaya dahil nakita nila na makapangyarihan pala talaga itong si Jesus. So, kung ano man yung ikinatakot nila, hindi na kasi pinaliwanag dito Pero yung mahalagang makita natin sa tagpong ito, yung lalaking sinasapian ng demonyo, pinagaling ni Jesus. Binago hindi lang sa panlabas, kundi maging sa loob ng lalaki. Inayos, binago ng Panginoon. Ni-restore, pinagaling. Sa verse 16. At sinabi sa kanila ng mga nakakita rito kung ano ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at sa mga baboy. Yung mga nakakita sa pagpapalaya sa demonyo, dun sa lalaki, tapos sa pagkamatay ng mga baboy, dahil dun pumasok yung mga espiritu, yung mga nakasaksi, nagkwento pa sila ng kabuo ang pangyayari. Ibinalita nila yung himala na nangyari doon sa lalaki. At sinabi din yung malaking pinsala sa hanap buhay nila na namatay yung mga alaga nilang baboy. Ayan, yung reaction ng mga tao, hiniling nila kay Jesus na umalis na lang siya. Verse 17, sila'y nagpasimulang makiusap kay Jesus na lisanin ang puok nila. Nagkwento pa kasi yung mga ng detalyado yung mga nandun, yung mga nakasaksi. Ang reaksyon ng mga tao, nakiusap
na lisanin ni Jesus yung lugar nila. Siguro, discomfort para sa mga tao yung nangyari. Baliktad pa din kasi yung reaction nila eh. Para sa kanila, mas mabuti pa na wala sa kanilang lugar si Jesus. Mas pinipili nila yung komportable at nakasanayan nilang pamumuhay kesa sa presensya ng Panginoon. May mga tao po na nakikita naman nila na kumikilos ang Panginoon sa buhay nila. Pero katulad dito sa kwento, mas pinipili ng ibang tao na iwasan si Jesus sa halip na tanggapin ang Panginoon. At sa verse 18, nang sumakay na siya sa bangka, ang lalaking inalihan ng mga demonyo ay nakiusap na siya'y isama niya. Papaalis na si Jesus, pinakiusapan siyang umalis eh. Yung lalaking dating inaalihan o sinasapian ng demonyo, may kusang loob na sumama sa Panginoon. Siguro dahil outcast na siya, wala na siyang kaibigan, walang pamilya, para bang wala na rin tuloy siyang interest na manatili sa lugar na yan o kaya umuwi sa kung may bahay pa siya. No? Dahil sa ganong kalagayan niya, naisip niya na lang, sumama na siya kay Jesus. Maaring kay Jesus niya panaramdaman na tanggap siya ng Panginoon. No? Pinagaling siya, binago siya ng Panginoon, inayos siya, binihisan siya, pinayapa yung isip niya. Siguro, naramdaman niya, tanggap siya ni Jesus. Kaya nakiusap siya na isama na siya ni Jesus. Ano yung sagot ng Panginoon? Verse 19. Ngunit tumanggi siya at sinabi sa kanya. Tumanggi si Jesus at sinabi doon sa lalaki, umuwi ka sa iyong mga kaibigan at ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo at kung paanong kinaawaan kanya. Hindi pinayagan ni Jesus yung pakiusap ng lalaki. Sa halip po, ang sinabi sa kanya ni Jesus, go home. Na umuwi ka sa pamilya mo, umuwi ka sa mga kaibigan mo, sabihin mo sa kanila na gaano kabuti yung Panginoon sa iyo at paano ka kinaawaan ng Panginoon. Bakit kaya tinanggihan ni Jesus yung request ng lalaki na sumama sa kanya? Meron pong magandang ginawa ang Panginoon dito na dapat nating makita sa tagpong ito, sa pagtanggi ni Jesus na sumama yung lalaki sa kanya. Matapos po na pagalingin ni Jesus yung lalaki sa pagkaalipin ng demonyo, matapos na payapain ng Panginoon yung isip ng lalaking ito at ibalik sa katinuan yung kanyang isip, matapos na ayusin ni Jesus yung sira sa pagkatao sa loob ng lalaki, matapos niyang ibalik sa ayos yung pagkatao ng lalaki, nais ng Panginoon na maging maayos din yung panlabas ng lalaking ito. Binuo mula sa loob, binuo hanggang sa labas. Itong dating inaalihan ng masamang espiritu, pababalikin ni Jesus sa pamilya niya, pababalikin niya sa mga kaibigan niya. Ibabalik yung ugnayan sa komunidad, yung social relationship niya sa kapwa, yung pakikitungo niya sa mga kababayan niya, aayusin din o inaayos din ni Jesus. Na yung pamilyang itinakwil siya, yung mga kaibigan na nilayuan siya, yung society na in-isolate siya, muli siyang tanggapin. Nire-restore din yon ng Panginoon. So, ang ginawa sa kanya ng Panginoon, inayos yung pagkatao niya mula sa loob at inaayos din sa labas ng sarili niya. Nakita natin kung gaano inayos ng Panginoon yung lalaki sa loob. Inayos sa pamamagitan ng pagpapalayas ng mga demonyo. Paano naman inaayos sa labas? Sa pamamagitan po ng isang misyon. Sa pamamagitan ng isang utos sa kanya ni Jesus. Aayos ni Jesus yung panlabas na sitwasyon ng lalaki. Sabi po dito, umuwi ka sa iyong mga kaibigan at ibalita mo sa kanila ang lahat ng ginawa ng Panginoon para sa iyo at kung paanong kinaawaan kanya.
Sabihin mo sa kanila kung gaano kabuti yung ginawa sa iyo ng Panginoon. Sabihin mo sa kanila kung gaano ka kinaawaan ng Panginoon. Ibig sabihin, magpapatotoo itong lalaking ito para sa pamilya at mga kaibigan niya na siya po ay binago ni Jesus. Sa biglang tingin, para bang inutusan lang siya dito, no? Na, sabihin mo kung ano yung ginawa sa iyo ng Panginoon. Pero kung susundin po ng lalaking ito yung utos dito ni Jesus, maaaring mabuong muli yung relasyong dating nasira mula nang itinakwil siya. Yung relasyon na nasira nung itakwil siya ng kanyang pamilya at mga kaibigan, na sa pagsunod niya sa utos dito ni Kristo, nagkaroon siya ng opportunity na ma-reunite sa pamilya at mga kaibigan niya. Sa ginawa at awa ni Jesus sa taong ito, tinuturuan tayo kung paano dapat maging mabuti at dapat kaawaan yung ating kapwa, lalo na yung mga nangangailangan. May ipinapagawa si Jesus sa lalaki at ganun din po yan sa atin. May ipinapagawa sa atin ang Panginoon. Ano yun? Ipamalita natin sa iba ang kabutihan at awa ng Panginoon. Ipamalita natin kahit sa mga hindi gumagawa ng mabuti sa atin. Ipamalita natin kahit sa mga walang compassion sa atin. Na kapag sinunod natin ang utos ng Panginoon, unti-unti pong nagkakaroon o kaya nabubuong muli yung mabuting relasyon natin sa ating kapwa at sa ating komunidad. May kabuluhan po ang pagsunod sa Panginoon. Yung kabutihan at awa na naranasan natin mula sa Panginoon, ipapadama natin yon sa ating kapwa at ang maaaring resulta nun, pagkaayos ng ating relasyon sa ating pamilya, pagkaayos ng ating relasyon sa ating mga kaibigan. Ano yung ending ng kwento sa verse 20? At ang lalaki ay lumisan at nagpasimulang ipahayag sa Decapolis ang lahat ng ginawa ni Jesus para sa kanya at namangha ang lahat. Sinunod nung lalaki si Jesus. Umuwi siya sa kanyang bayan. Ipinamalita ang ginawa sa kanya at ipinamalita yung awa na naranasan niya mula sa Panginoon. So itong lalaki na ito, naging missionary siya sa Decapolis. Naging tagapagpahayag siya ng ginawa ni Jesus sa lugar na yung mga nakatira ay puro mga Gentile. Buong tapang na nagbahagi ng kwento at nagpatotoo yung lalaking ito. Yung resulta sa last part, sabi nung sa talatang ito, at namangha ang lahat. Ang tapat po na patotoo, nakakapukaw ng interes sa mga tao. Yung tapat na patotoo at paghahayag ng ginawa ni Jesus para sa sarili ay nakakapukaw ng interes ng ibang tao na magkaroon din sila ng interes na kilalanin, na sampalatayanan at sundin si Jesus. Dito po sa Marcos chapter 5 verse 1 hanggang 20, ipinakita ni Jesus na ang kanyang yung kapangyarihan na kaya niyang iligtas ang isang lalaki na matagal nang sinasapian ng mga demonyo dito sa lupain ng Geraseno. Ang lalaking ito, yung sa kwentong ito, nabago ng sobra. Mula sa kadiliman patungo sa liwanag ng pananampalataya. Ganun yung transformation ng lalaki. Mula sa wala nang halaga na buhay, mula sa wala nang direksyon na buhay, nagkaroon ng purpose yung lalaki. Naging patotoo yung buhay niya sa kabutihan at awa ng Panginoon. Nagpahayag siya ng mga ginawa ni Jesus para sa kanya. Nagpatotoo na yung kalayaan ay sa Panginoon lamang makakamtan. Yung kwento ng lalaking sinapian ng mga demonyo o sinapian o inalihan ng masamang espiritu, isang makapangyarihang paalala na sa kabila ng kaguluhan, kadiliman, at problema sa ating buhay, meron tayong pag-asa. Meron tayong kalayaan
sa pamamagitan ni Jesus. Nawa po, maging inspirasyon ang kwentong ito para patuloy nating sundan at ipahayag si Kristo sa ating pamilya, ipahayag si Kristo sa ating mga kaibigan, at sa komunidad na kinabibilangan natin. Sabihin natin kung paano tayo binabago ng Panginoon. Ikwento natin sa kanila kung anong kabutihan ang naranasan natin at kung gaano tayo kinaawaan ng Panginoon. Ipamalita natin sa iba kung gaano kabuti ang Diyos at akayin natin sila sa pagsunod sa Diyos. At hayaan nating baguhin tayong lahat ni Jesus. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsama at pakikinig. Purihin po natin ang Panginoon.